Planong pagpapatumba ni Vice President Sara Duterte sa Pangulo ng Pilipinas, mga sangkay, pinag-uusapan na po ngayon maging sa international media. So hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Naway okay lamang po kayo mga sangkay. Nako, putok na putok po itong balita ngayon mga sangkay patungkol po kay Vice President Sara Duterte. No, ito pong matinding pagbabanta laban po sa Pangulo ng Pilipinas. Ngayon kasi, pinag-uusapan na po ito sa international. Grabe lang mga sangkay itong mga nangyayari sa ating bansa. Biruin nyo, pinag-uusapan sa international, hindi po sa positibo mga sangkay na mga usapin, kundi negatibo para po sa ating bansa at lalong-lalo na po kay Vice President Sara Duterte. Bantaan mo ba naman ang presidente ng Pilipinas? Diba? Well, pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, tayo ay 1.35 million subscribers na dito sa YouTube. Kaya naman sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Sa mga Solid Sangkay, mag-comment po kayo ng hashtag Solid Sangkay kasama po inyong mga lugar. Right? Eto kasi, mga sangkay, ang balita ngayon. Nakita ko itong post mula po sa isang influencer. Sabi dito, sikat basta tag life. Congrats Philippines. Ngayon, ang punto dito mga sangkay, ito pong international media ay pinick up na po itong plano na pagpapatumba kay former president, not former, the President of the Philippines. Iniisip ko si Tatay Digong. Pagpapatumba kay PBBM. Ayan, mga sangkay, oh. Grabe. Ito, galing po sa CNN. International. Ito naman po, Al Jazeera. Ayan, mga sangkay. Ito naman, mga sangkay, mula po sa The Week in Asia. Grabe, no? May mga nakikita nga po akong post na marami sa ating mga kababayan inaapektuhan na po dito sa mga ginagawa o dito sa ginawa ni VP Sara. Kasi, alam niyo mga sangkay, wala naman pong ginawa si PBBM. Actually, until now, hindi po magre-reply yan si PBBM. Kahit pa po pinagbantaan mga sangkay yung kanyang buhay, actually, national security na po ito eh. Pinag-uusapan yung national security kasi presidente na po ng Pilipinas ang may banta dito mga sangkay. So I hope na alerto na po yung AFP at mga kapulisan. Kasi hindi po biro mga sangkay itong ganitong klaseng plano na pagpapatumba sa isang presidente ng ating bansa. Ito, The Week in Asia. Ito naman mga sangkay ay mula po sa France 24. Philippine Vice President made active threat on Marcos' life. Diba mga sangkay? Philippine President Ferdinand Marcos security detail has been put on alert. Naka-alerto po ngayon mga sangkay, yung mga kapulisan at kasundaluhan natin ngayon. Dahil po dito sa pasabog ni Vice President Sara Duterte. Alam niyo, napansin ko lang dito. Kung ganito po yung magiging Pangulo ng Pilipinas, delikado po tayo. Kasi wala pong tinatawag na self-control. Pag presidente ka, maraming ibabato sa yung lahat na ng putik ibabato sa iyo eh. Ultimo bagyo, 'di ba? Sinisisi sa gobyerno na parang ang gobyerno patuloy ang nagpapagawa o lumilikha ng mga bagyo. What if siya po yung presidente? Ibig sabihin, everyday may ipapatumba siyang tao. Kapag ganoon, mga sangkay. Alam nyo, pag pinag-usapan po natin yung banta sa buhay at pambabalahura sa buhay,
wala pong sinabi itong karanasan ni Vice President Sara sa mga Marcos. Imagine niyo mga sangkay, from 1986 hanggang ngayon, o let's say hanggang 2022, ang mga Marcos po ay binabalahura. At nung 1986, mga sangkay, binitbit pa po sila. Saan? Papunta sa Hawaii. Hindi po pinabalik kaagad sa Pilipinas. Ganyan po ang nangyayari sa kanila. Pero ang tanong dito, may narinig ba tayo na si PBBM at ang kanyang pamilya ay nagbanta laban sa mga Aquino o lahat ng mga anti-Marcos? Never, mga sangkay. Wala po tayong narinig na ganyan. Kasi very professional po sila. So kung ang presidente po natin ay ganito, mga sangkay, wala pong pagpapasensya, pagpipigil sa sarili. What if presidente na po siya? E di malalagay po tayo sa alanganin yan, mga sangkay. Kasi, alam nyo, kapag kagalit ng isang tao, nakakapag-desisyon yan ng mali. Tama? Kaya nga sabi po sa, di ba may kasabihan tayo na huwag kang magsasalita ng tapos o magdedesisyon kung ikaw ay galit o kung ikaw ay sobrang masaya. Kailangan nandun ka sa gitna, mga sangkay. Na able ka o kaya mo mag-isip kung ano yung tama. Sa nakita ko, alam niyo mga sangkay, pinanood ko yung video Pinanood ko yung video. Mahaba siya mga sangkay, pero yung mga punto doon na nababad trip si VP Sara, yung galit na po siya, yung gumaganon-ganon na po siya sa camera. Eh, isip-isip ko lang, what if si VP Sara na po yung presidente ng Pilipinas? Siyempre, marami na pong babanat sa kanya nun. Paano yun? Ibig sabihin, gaganti po siya. O, ito pa mga sangkay. Mula po sa AP. The Philippine Vice President publicly threatens to have the President assassinated. Kita nyo na? Ayan, no? The Philippine Vice President publicly. Di rin ako makapaniwala mga sangkay na kaya pong sabihin ito ni Vice President Sara Duterte. At ang nakikita ko dito mga sangkay, ito yung analysis ko. Ang nakikita ko dito, ito po ay political drama na gusto po nilang hatakin at i-manipulate yung taong bayan na magalit sa gobyerno. That is my analysis. Kita nyo yung drama nila, may umiiyak, may galit, mga sangkay. O, ayan, mga sangkay, mula po sa CNA. So, marami pa to. Ito, mga komento ng taong bayan, mga sangkay. Tingnan po natin. Grabe, totoo ba to? Have you seen the post of Ramon Tulfo that Sara and Zuleika are magjowa? True ba? Whatever Vice President may have lost her cool, that's clearly unbecoming. But that mirrors what kind of leadership BBM has. That's a desperate cry for fairness, and he failed to give. That's why his unity team is now in shambles. Nakakahiya, Diyos mio. Sa tingin niya, pag naging president siya, other presidents would want to work with her with this attitude. Sabi naman ng isa, sikat na sa buong mundo si VP Sara. Ganyan talaga pag rockstar. Ang turing sa'yo, ginagalang at tinitingalang leader ng bansa. Seryoso ba? Rockstar. Na-turn off na ako talaga ng malala. Thankfully, mga taga Reddit,
Kahit ayaw nila si BBM, alam nila na impeachable yung pagtitreten niya sa presidente. Actually, mga sangkay, yun po yun. Possible po talaga ma-impeach dito si VP Sara. Siya mismo ang naglagay sa kanyang sarili sa alanganin. At mismong taong bayan ngayon, mga sangkay, medyo na-turn off po talaga sa nangyari. Kaya nga, ito po ang plano nila na EDSA. EDSA 3. Malabo yan. Malabo po talaga yan. Well, ano mga inyong komento mga sangkay tungkol po dito? Sikat na sikat po si VP Sara. Hindi po sa kabutihan, kundi sa pagiging hindi maayos na leader. Biruin mo, mabigat to eh. Plano mong nag-utos ka na ipatumba yung presidente ng Pilipinas. Ay nako, wag tutularan yung ganito ha. Mga bata, lahat ng mga kababayan po natin. Meron po tayong isang YouTube channel mga sangkay. Ito po ay Sangkay Revelation. Dito nag-upload po tayo ng mga vlog na kapupulutan po ng kaalaman at aral. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Road to 100,000 subscribers na po tayo dito. Alright, so ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.